Monica's POV. Makaraan ng isang araw, narito na nga po kami ngayon sa MGS. Ngayon din ang araw ng pagpunta rito ng may-ari ng Vallejo's Interior Design upang tignan ang bahay namin. Sinabihan ko na rin si Nay Liling na papasukin si Vanessa sakali mang dumating siya. Ayon kay Ruby, Vanessa Vallejo was the owner of Vallejo's Interior Design na siyang paparito ngayon sa bahay. Nasa pangangalaga ng magulang ni Leonardo ngayon ang anak namin, kung kaya't ayos lang din na ngayon pumunta dito si Vanessa. Matapos kong maligo, iniwan ko na muna si Leonardo sa aming silid na abala sa pagtitipa sa computer niya. Narinig ko din si Nay Lily na tinatawag ako dahil narito na nga ang titingin ng bahay. Pagkababa ko, bumungad kaagad sa akin si Nay Lily kasama ang babaeng pamilyar sa akin. Para nakita ko na siya, hindi ko lang alam kung saan at kailan. She was smiling so bright na kahit ako, nahawa rin sa ngiti niya. Mukha rin siyang mabait at professional. Hi, you must be at Vallejo's Interior Design? I'm Monica. Nilahad ko ang kamay ko sa kanya na kaagad na namang tinanggap. Love, yan na ba yung sinasabi mong naputo lang sasabihin ni Leonardo nang tuluyan siya makalapit sa amin? Akmang ipapakilala ko na rin sila sa isa't isa, ngunit Vanessa? Nanlaki ang mata ko nang banggitin niya ang pangalang iyon. Vanessa Vallejo. She must be Leonardo's ex? Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang dapat kong maging reaksyon. At sasabihin ko, nabitawan naman ni Vanessa ang lahat ng dala niya sa pagkabigla yata at akmang tatalikod na rin. But Chad came out of nowhere. I'm here, babe. I got you. Mahinang sambit niya bago hinawakan ng balikat ni Vanessa. Dahan-dahan inakay palabas. Chad, what's going on? Magkakilala ba kayo ni Vanessa? Dinig kong tanong ni Leonardo na bahagyang kinatigan ng dalawa bago nagsalita. Not now, bro. We will talk some other time. And I'm sure that I will give you a punch that you won't forget. Mahina pero may diing saan ni Chad bago tuluyang lumabas. What was that? Magkakilala sila and since when? Sunod na tanong sa akin ni Leonardo. Wala nga rin akong alam sa mga nangyari ngayon lang. Ang tanging alam ko lang pupunta rito ang may-ari ng Vallejo's Interior Design. Ngunit hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Siya ba ang ex mo? Kuryosong tanong ko. Hindi ko maiwasang makadama ng kirot sa puso ko. Pakiramdam ko kasi napakalaki ng kasalanan ko sa ex niya. Lalo pa nung nabasa kong sulat niya kay Leonardo noon. Tumikim naman si Leonardo bago lumapit sa akin. Yes, that's Vanessa. Nakita mo na siya nung kinasal tayo, di ba? Sagot niya naman. Nakita ko nga sila noon sa simbahan nung kinasal kami. Ngunit hindi tulad ngayon na nakita ko siya sa malapitan. She looks nice and smart. Mukha rin siyang kagalang-galang at higit sa lahat maganda. I think, I was... Niyakap ako agad ni Leonardo dahilan para hindi ko na matapos at maituloy ang sasabihin ko. I love you so much, Monica. Walang makapagbabago noon kahit ilang beses pa kaming magkita ni Vanessa. Ikaw ang mahal ko. Kayong dalawa ni Lindsay ang buhay ko. No need to feel jealous. Mahabang sambit niya na nagpakalma sa akin. Ginawaran niya rin ako ng hagkan sa noo, dahilan para makaramdam ako ng kapanatagan. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang maiyak. Hindi mawala sa akin ang pakiramdam na parang pinagtaksilan namin si Vanessa. Hush, love, I'm here. I will never ever leave you, okay? Giit niya pa bago pinunasan ng luha sa mga mata ko. Tumango na lang ako bilang sagot sa kanya. Sa dinami-rami ng pumapasok sa isipan ko ngayon, hindi ko maiwasang isipin si Bella. Sa nakita ko kanina at sa paraan ng pagsuyo ni Chad kay Vanessa, tila ba may namamagitan sa kanilang dalawa? Matagal na kaya silang magkakilala? Magkasintahan na ba sila? Paano naman si Bella? Akala ko pa naman may namamagitan kay Bella at Chad, ngunit mukhang mali ako ng hinala. I called Bella for a while. Paalam ko kay Leonardo at tuluyan ang umakyat sa aming silid. Leonardo's POV. Pag-akyat ni Monica na silid namin, inatid ko pa siya ng tanaw. Hindi ko inaasahan na muli kami magkikita ni Vanessa at dito pa nga mismo sa bahay namin. Ngunit mas lalo kong kinagulat ang biglang pagdating ni Chad at ang naging reaksyon niya. Hindi kaya matagal na silang magkakilala? Tanong ko sa aking sarili. Sa pagkakaalam ko, hindi naman kilala at hindi pa rin nakita ni Chad si Vanessa noon. Palagi kong kinukwento sa kanila si Vanessa dati, ngunit ang mga kaibigan ko palang ang nakakakita kay Vanessa. Umupo ako sa sofa, pinagpatuloy ang pagtitipa sa laptop ko.
Marami akong hinahabol na deadline ngayon. Isa na rito ang sahod ng mga empleyado ko sa site, pati na rin ang sahod ng mga taga rito sa koprahan. Ang ama na ni Monica ang bahala sa import and export, kaya naman hindi ko na muna yan pinagtuunan ng pansin ngayon. It was a tiring day. Ngunit kailangan kong kumayad ng doble para sa mag-ina ko. Sa nangyari sa amin ni Monica nung araw ng honeymoon namin, siniguro ko talagang malalamanan muli ang tiyan niya. Aba, hindi po pwedeng isa lang ang magiging anak namin. Kailangan dalawa o higit pa. At mas lalong dapat na magkaanak kami ng lalaki para naman may kakampi ako dito sa bahay. Napangiti na lang ako sa kaisipang yon bago mo ring nagpatuloy na sa pagtitipa. Ngunit sa kalagitnaan ng aking ginagawa, biglang pumasok si Chad na para bang nang aamok ng away. Vanessa Vallejo. Sounds familiar, right? Mariing saad niya habang nakatitig din sa mga mata ko. Nakita ko pa ang sari-saring emosyon sa mata niya na hindi niyo kayang pangalanan isa-isa. Paano ko ba makakalimutan ang pangalang yon kung bahagi na siya na nakaraan ko? Sagot ko naman. Hindi naman na kasi talaga mawawala si Vanessa dahil bahagi na siya na nakaraan ko. Inawakan niya ang kwelyo ko at tinila patayo. Hindi ko rin inaasahan na susuntukin niya ako. What the? Anong kasalanan ko sa isang to? Nais ko man siyang patulan, hindi ko ginawa. Dalalata sa kanya ang galit. Peste ka? Why did you hurt her, ha? Why? Galit niyang tanong. Piranasan ko naman ang dugo sa labi ko, gawa ng pagsuntok niya sa akin. Buti na ate mong tumawa at magpakasaya habang may isang taong pinipigilan. Lumuha sa tuwing maalala ka. How could you peacefully sleep at night while there's this woman who can hardly sleep and breathe at night because of pain? Bakit ganun mo lang kabilis tinapon yung taong ginawa kang mundo at pinangarap na makasama ka hanggang dulo? Ano ba naman, bro? Pwede kitang paslangin ngayon dahil sa galit. Ngayon na nararamdaman ko. He pushed me hard at akmang tatalikod na sana upang iwan ako. I can feel his anger, but what should I do? Ano ang gusto niyang mangyari? Did he fall in love with Vanessa? That's why he act like as if he was in pain? Bakit? Ano ba ang gusto mo mangyari? Balikan ko siya at iwan ko si Monica? Balik tanong ko naman sa kanya. Muli siyang humarap sa akin at hinintay ang sasabihin ko pa. Minahal ko si Vanessa, oo. Pero noon yon. Nakita niyong lahat kung ano ang dinulot sa akin nung araw na umalis siya. Kasama ko kayo at tinulungan niyo pa akong kalimutan siya, di ba? Ilang beses ko ring sinisi ang sarili ko dahil sa nangyari sa aming dalawa. At kung pwede lang kunin ko lahat ng sakit na nararamdaman niya, gagawin ko. Makita ko lang siyang masaya. Nangako ko sa sarili kong poprotektahan ko si Vanessa sakali mang magbukas siyang muli ng panibagong kabanata sa buhay niya. I love my wife, Chad. Si Monica at ang anak namin ang tanging kasiyahan ko. Hindi ko sila kayang ipagpalit sa kahit ano o sino pa man. Though Vanessa was special, I don't want her to get hurt again. Kaya kung gusto mo siya, please take care of her heart. Ayokong sa pangalawang pagkakataon maramdaman niyang muli yung naramdaman niya noon. Matapos kong sabihin yon, iniwan niya na ako na walang paalam. I think Chad loves Vanessa already. Nakahanap na ng katapat ang bugok. Sa kabilang banda, days had gone fast. Sa sobrang bilis, hindi na namin namalayan. Nalalapit na rin pala ang binyag ng aming anak. Ngunit bago yon, hindi namin inaasahan na nangyari sa pinsan kong si Chad. He was at the hospital due to car accident. He was comatose and until now, hindi pa rin siya nagigising. Lahat kami nagulat sa nangyaring yon, ngunit ang hindi namin alam ay ang namagitan kila Chad at Vanessa. Ang tanging hiling na lang namin ay ang agarang paggaling na Chad. Vanessa? Halos pabulong kong tawag sa kanya. Masaya ako malaman na nasa mabuting kamay si Vanessa. Ang tanging hiling na lang namin ay ang agarang paggaling ni Chad. Vanessa? Ngayon, dalawa kami nagbabantay kay Chad dito sa ospital, ngunit mamaya ay darating din si Bella at Monica. Kumain ka muna. Hindi ka na nanghalian kanina at ngayon anong oras na? Nag-aalalang saad ko pa. Inihanda ko rin ang pagkain dala ko sa mesa. Luto lahat ito ng pinakamamahal kong asawa na sa tinagal-tagal natuturi naman kahit papaano. Inilagay ko rin ang gitarang dala ko sa gilid ng mesa. Nabitbit ko kasi yon dahil balak namin ni Kyle. Tumutugtog ka pa? Kuryosong tanong ni Vanessa nang mapatingin sa gitarang nilagay ko sa may mesa. Ngumiti lang ako sa kanya bago tumingin sa gitara. Minsan, limot ko na kasi ang ibang piyesa. Naiilang na sagot ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maggitara.
Paano nangyaring nakalibutan mo ng pyesa? Maang ulit na tanong niya sa akin. Di rin nakaligtas sa pandinig ko ang bahagyang gulat sa boses niya. Sa tinagal-tagal ko lang di nakapag-gitara, talagang nakalimutan ko ng ibang pyesa. Ngunit kahit paano marunong pa rin naman ako. Di na nga lang tulad ng dati. Bigla na lang kasi ako nagsawa. Siguro dahil sa pagiging abala sa trabaho, hanggang nawalan na ako ng interes sa pagtugtog. Nagkibit balikat na lang din ako sa kanya, bago tiningnan din ang gitara sa gilid ng mesa. Maya-maya pa'y kinuha yun ni Vanessa, bago lumapit sa nakahigang sa Chad. Marahan niyang kinilabit yon bago sinabayan ng malamyos na kanta. Gaya ng dati, masarap pa rin pakinggan ang boses niya sa tuwing kumakanta. Kailan kaya muling makakatawa? Hindi ko pinipilit, walang lungkot na pasilip. Kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip? Kailan? Kailan ang dating tayo? Matapos niyang kantahin ang kinakanta niya, napangiti ako. Sino mag-aakala ng taong minahal ko ng halos 5 taon, ngayon narito at kinakantahan ng pinsan ko? Sino mag-aakala na sa tinagal-tagal ng panahon ay mapapangiti ako sa kaalamang ang pinsan ko na may labis-labis sa pagmamahal? Tunay ngang mapaglaro ang tadhana, pero sa tamang panahon masasabi rin natin, tadhana lang makakaalam kung sino makakasama natin habang buhay. Bakit? Maang natanong niya sa akin. Na mapansin niyang pinapanood ko siya habang kinakantahan ng pinsan ko. Paano kayo nagkakilala ni Chad? Kuryosong tanong ko. Tumingin naman siya kay Chad at bahagyang napangiti. Tila ba naalala niya kung paano sila nagkakilala? Nabunggo ko siya nung araw ng kasal mo. Sagot niya bago ngumiti at nagpatuloy. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang siyang sumulpot sa palengke at sinabing sinundan niya ako. Pagkatapos nun, lagi na lang siyang sumusulpot na parang kabuti. Nakangiti pa rin sa niya. So yun pala ang kwento nilang dalawa. To be honest, I find that creepy. Dahil ko ako si Vanessa, baka isipin kong stalker si Chad. May pagkabaliw pa naman ng pinsan ko. Kaya pinahayos ayaw niya nang umuwi dati. Na love at first bump pala ang bugok. Tatawa-tawang giit ko naman. Kaya naman pala halos manirahan na si Chad sa Rancho Trinidad. Yun pala may kinalolokohan na. Pwede mo bang iusog ng bahagya si Chad? Inaanto kasi ako eh. Iidlip ako sandali sa tabi niya. Kumunot ang noo ko sa pakiusap niya. Hindi pa kasi siya kumakain tapos ngayon matutulog na? Pero hindi ka pa kumakain. Inihanda pa naman yun ni Monica. Halos pabulong kong sambit. Kahit simpleng putahe lang ang alam lutuin ng asawa ko, natutuwa pa rin ako. Kaya ka gusto ko sana matikman yun ni Vanessa. Gusto kong malaman ang maging reaksyon niya para masabi ko kay Monica nang sa gayon matuwa rin siya. Alam ko rin pinaghirapan ng mahal kong asawa ang mga binaon ko dito. Kaya wag daw ako masyadong effort niya. Kakain ako pagising ko. Mahinang sagot na naman bago humiga sa tabi ni Chad. Hindi ko na siya muling ginambala pa at mukha rin naman kasing pagod siya. Sa ngayon, hihintayin ko na lang muna ang pagdating ni Monica at Bella. Nais ko rin sanang umidlip na lang muna dahil wala pa akong tulog. Halos dito na nga ako mamahay sa ospital dahil lagi namang wala ang mga magulang ni Chad. Habang ang bunsong kapatid niya naman si Kylie, pauwi pa lang galing Amerika. Nakakapagod ang bawat araw, ngunit patuloy ko yung kinakaya, lalo na para sa mag-ina ko. Isang ngiti lang ng aking anak ay mawawala na ang pagod ko. Habang ang yakap ka naman ni Monica, ang nagsisilbing pahinga ko sa bawat nakakapagod na araw. Hi love? Halos pabulong na sambit ni Monica nang bigla siyang pumasok ng silid. Bahagya akong iminulat ang mata ko na halos kapipikit lang din. Ginawaran niya ako na hagkan sa labi bago bumaling sa gawin ni Chad at Vanessa. Mukhang pagod si Vanessa, kawawa naman. Di na yata siya nakakatulong ng maayos. Giit niya pa. Pinakatitigan ko ang mukha ni Monica. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Okay sila ng ex ko. Na tila ba hindi siya nagselos noon sa isa at nakaramdaman lang ng tampo. Ngunit sa pinapakita niya, mas lalo akong humanga at napamahal sa kanya. Monica is such a kind-hearted woman. Lahat madali niyang makasundo at napapamahal din sa kanya. Napakaswerte ko talaga dahil siya na pangasawa ko. Kakatulog niya lang halos, sambit ko naman. Niyakap ko rin siya at ginawaran ng hagkan sa noo. Pero love, hindi niya kinain ang luto mo? Kiit ko pa. Kumunot naman ang noon niya at napatingin sa mesa na makitang naroon pa rin ang mga pagkain niluto niya.
Bahagya siyang napasimangot. Halatang nagtatampo. Don't worry, kakainin ko ang lahat ng yan. Nakangiting sabi ko na lamang. Kahit na nga ba busog pa ako. Wag ko lang talagang makita na nalulungkot ang pinakamamahal kong asawa. Are you sure? Maang na tanong niya. Tumango na lang ako bilang sagot. Hinila ko na rin siya palapit sa akin. Napansin ko rin si Bella na papasok na rin dito sa silid. Nang akmang hihiga na akong muli para umidlip kahit ilang minuto lang, kaya nagulat namin ang sumunod na nangyari. Because Chad was finally awake. Ngunit hindi yun ang kinagulat ko kundi ang lumabas sa mismong bibig niya nang mapatingin siya sa gawin ni Vanessa. Sino ka? What happened? Bakit narito ako? Where are the others? Sunod-sunod pang tanong ni Chad sa akin. Kahit ako'y nagulat na makita ko siyang gising na para bang walang nangyari. Kaya nga lang parang may kakaiba sa kanya. Naaksidente ka, hindi mo ba maalala? Balik tanong ko naman sa kanya. Napansin ko pa ang bahagyang pagkunot ng noo niya bago biglang may naalala. Bella? Nasaan si Bella? Umalis na ba siya? Muli niyang tanong. Sakto naman pumasok si Bella kasabay ang doktor na sumusuri sa pinsan ko. Chad, my goodness! Sa wakas nagising ka na. Pinag-alala mo kaming lahat. Sunod-sunod na saan niya. Niyakap niya na mahigpit si Bella na para bang mawawala ito. Ayos lang naman dahil magkaibigan sila at normal lamang iyon. Ngunit ang hindi normal ang uri ng pakikitungo niya kay Vanessa. Kung umakto siya ay parang wala ang isa sa tabi niya. Chad! Mahinang usal ni Vanessa na kinatingin niya. Yes? Maang nasagot naman ni Chad. Nakatingin lang siya kay Vanessa na para bang tumingin lang siya sa taong hindi naman importante sa kanya. Sorry miss, pero magkakilala ba tayo? Kilala mo ba ako? Kurot noong tanong niya pa. Halos lahat kami narito sa loob ng silid ay nabigla. Pero mas labis akong nagulat na hindi mo lang makahanap ng salitang po pwede kong sabihin sa kanya. Ano nangyayari? Are you kidding us, Chad? She's Vanessa, what's happening to you? Sunod-sunod na tanong ko. Lalo pa na mapansin ko ang sakit na bumabadha sa mga mata ni Vanessa. Chad de la Vega, nice to meet you. Marahan at patanong na saad niya kay Vanessa nang abutin nito ang kamay niya para makipag-shake hands. Chad, her name is Vanessa. Don't you know her? She's your... No, Monica, please, don't. Pagpuputol naman ni Vanessa kay Monica.